Noong time na hindi pa nagmi-million yung mga presyo ng coins ng Pilipinas, siya yung unang nakakuha ng 1903S na 50. Okay, ganito, sir. Hindi, kailangan kikita ako. Hindi, ayun talaga yung, yung presyo niya sa akin. Anong bibenta mo? Dito lang sa Pinay Posters! Magandang hapon. Gandang hapon din. Magandang hapon, sir. Yung Ano po pangalan? Cecilio Hodrial. Cecilio Hodrial. Ondriali. Hodrial. Or, yun na po yun. Medyo bigay Hodrial. po ako eh. Ano po ang dala niyo po ngayon? Aguinaldo document. Alam mo ba? Si Emilio Aguinaldo ay hindi lang basta pangalan sa libro ng kasaysayan. Siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas at isa sa pinakakilalang lider ng ating laban para sa kalayaan. Ipinanganak noong Marso 22, 1869 sa Cavite. Naging general siya ng Katipunan at namuno sa revolusyon laban sa mga Kastila. Noong Hunyo 12, 1878, idineklara niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa balkonahe ng kanyang bahay sa Kawit, Cavite. Siya ang naging Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas, ang kauna-unahang republika sa buong Asya, at ang ibinebenta sa PP Star ay isang orihinal na sulat na may lagda ng yumaong Pangulong Emilio Aguinaldo, isang tunay na historical treasure. 1898, kung kailan pinanganak ang Pilipinas at winawagay-huway ang bandera ng Pilipinas. Tama ba? 1898, di ba? Tama Hindi ba? ko alam. O, tayo hindi nyo alam. 1898, doon natin nakuha ang kalayaan ng Pilipinas. Para lang sa mga nakakaalam, alright? Doon winagayway sa Kawit. Bahay ni Emilio Aguinaldo, winagayway at nakamtan natin ng ating kasarinlan ng Pilipinas. Ng June 12, 1989. So, tingnan ko yan. Dami ko sinasabi. O, ano to? May pirma ni Aguinaldo yan. Sa harapan. Buksan natin, ha? Diba meron na rin tayong item ni Aguinaldo na may perma. Diba? Wala. Hindi natin nabili. So, Yeah. ano to? Ano yan, tungkol yan din sa ang sulat ni Aguinaldo na kasi gusto ng mga mayors na palitan yung bayan nila. Sabi ni Aguinaldo yan, pag pinilitan nyo ang bayan nyo, yung pangalan lahat yung, kunyari, may sulat sila, hindi niya o-honor. Ayun ang nakalagay dyan. Saan nyo naman nakuha to? Sa kaibigan ko yung pinabibenta sa akin. Diktador? Yan, diktador. Ito yung nasa harapan yung ni Aguinaldo. Tama yan? Ayun ang diktador na nakalagay. Magkano mo naman to binibenta? 750,000. 750,000. Ang bili ng tao dyan, 350,000 nung araw. Alright. Galing yan ng US. Ang ganda. Okay. Walang problema. Ang ganda. So, titingnan lang natin Ito, kung ano ba. ito yung mga pangalan ng bayan. Okay, ito lagi natin Sir Angelo Bernardo tsaka si Sir Armand Dimaranan para magbigay ng kanilang opinion. Hello? Ang ganda. Lumang ano. Oh, Cecil pala to eh. Sila? Cecil, ito yung legend sa coins. Coin collector din. Oo, siya yung nakakuha nung time na hindi pa nagmi-million yung nung time na hindi pa nagmi-million yung mga presyo ng coins ng Pilipinas. Siya yung unang nakakuha ng 1903S na 50. Saan nakuha? Sa pag-iikot, nabili ko lang. Pagpipik din. So, ano ito? Oh. Emilio Aguinaldo document. Sabi niya 350 nabili dati. 350K? Saan nabili? Basta galing yan ng US. Kilala mo rin yung may-ari niyan. Ayaw niyo pa yung pangalan niya. Ayun yung i-bill. Okay. So, Pero tinitingnan- matinding kolektor yun. Nahawa ko na yung dati, mura lang yan nung binibenta ko. So, sa'yo rin yung dati. Hindi, pinabibenta niya sa akin, mas mura pa nung araw. Kasi siyempre, nung araw, wala pang nung kolektor na mga ganyan . At saka mura pa yan. Nung
Sa Salcedo, di ba, nabebenta yung mga ganyan na milyon, di ba? Hindi, yun Bonifacio. yung Emilio Aguinaldo sign na calling card, ang tagal nun sa ano, di ba, hindi nabenta. Binenta dito 50,000, buti nga hindi ko nabili kasi sa auction doon, parang for 30,000, di pa rin nabenta eh, no? Mukhang antik din yung ano mo, mag-define glass, ha? Oo. Meron ka din ng props na ganyan, ha? Iba ka na, ha? Wala, siyempre, antik pa rin Nagana yung ba? bibili ko. Nagana ba to? Nagana yan. Mahirap. Nagana, working. Working ba? Working yan. Ayaw nga. Okay, ano O, to? diba? Nabasa ko na siya kanina. So, Silya. ano lang, explain ko lang yung una, Ano to? explain ko muna yung papel. No? Sige. So, yung papel niya is usually, ganitong panahon, may watermark. So, pag inano mo sa araw, nandito banda yung watermark. Kasi ka nakahawak. Saan? Ito. Ito to. Dalawa. Ayun. Ayun. Yun yung watermark. Yung parang sa mga sisiw. Sa pera natin, makikita mo yung Ano watermark. to? di ba? Watermark na to. Hindi. Yan yung tatak ng brand yan ano. ng papel. Yun. Brand yan ng Wow. papel. Meron tayo isang pera nun, may ganyan din brand. So, luma. Luma Yung talaga. 5 de peso. Alright. Okay. So, yung UV natin, tinetest natin kung luma. Yan. Okay. So, consistent siya, luma. And yung papel, consistent dun sa age niya. Tapos, alam mo ang kakaiba dito? Yung seal yung seal niya bilang diktador. Alam mo ba? Ang kauna-unahang opisyal na selyo sa Pilipinas ay ang Selo Mayor de Filipinas, ginamit noong 1578 sa ilalim ng pamahalaang Kastila at ginagamit sa mga opisyal na dokumento. Isa ito sa mga unang anyo ng opisyal na pamamahala sa Pilipinas sa pamamagitan ng dokumentadong kapangyarihan. Kuha tayo ng mga president, sige, yung mga dating mga prices na alam natin. Okay. Unang-una, merong signed na document si Aguinaldo na sinamon si Antonio Luna. Na sinamon siya para, tapos yun yung time na inassassinate si Wow. Antonio Ganda Luna. nun, Oo. Iba yun. Yun, Okay. umabot ng 3.7 million yun. Yun. Ngayon, meron naman check-in na 1925, umabot ng 60,000. Magkano? 60,000. Cheque. Cheque lang. Cheque na lang. pirmado ni Aguinaldo Okay, 1925. So ito, I would say, hindi siguro nasisilip ng iba na ito talaga yung dyan. Bukod dun sa pinaman ng Aguinaldo, ito yung binibili mo dyan. Yung seal, Selyo na yan. yung selyo ng Wala ka pa diktatorya. Oo. So, in an auction environment, hindi ako magtataka kung aabot ng abot ng 1 million in an auction environment. Ngayon, siyempre, bibilin mo pa, di ba? Tapos, may risk ka rin. So, ikaw na bahalang dumiskarte dyan. Yung ranges na inupusahan ko hanggang sa ranges na yan. Ayun yung doon. Alright. Yun. Maraming salamat, Good Sir luck. Angelo, Sir Arman. Thank Okay, you. so, Sige. hintay lang po. Kailangan lang muna namin mag-usap ni Mrs. regarding dito. Hintay lang. Pwede ba ako tumawad? Pwede naman, basta kikita ako. Walang ano. Basta yung kasi yung anong yun, basta kumita lang ako dun sa... Dapat may kasama nga yan eh. Na, No paper money, Aguinaldo. yung ano? Aguinaldo, hindi lang nabigay sa akin. Ano kasama? 1 peso, Aguinaldo na paper money. Maganda rin yun. Maganda Dali yun. mo siya bukod, di ba? Para, di ba? Okay. Dalawa yung hawak ng kaibigan ko nun, yung may-ari niya. 450,000. Hindi pwede, wala. 500. Ayan ang ano niya sa akin. Hanggang 500 magkano? siya. 500. Yan ang ano niya. Kaya kailangan kumita ako. Kahit siguro 600. Pwede naman. Basta, siyempre 350 niya binili yan eh. Kaya ang ginano niya, kailangan kumita siya. Kasi ang tagal niyang hinawakan yan. Di ba? Yun Ang laki, nga. di ba? Gano'n niya ako. Yun nga. Yun din Eh, kasi mga yung, ano pa yan eh. Mga 1990s pa niya binili yan eh. Sa ano yan? Sa US yan. US galing. kakadalpag lang na to ng Pilipinas. Hindi matagal na yan sa kanya. Alam mo, Hindi, hindi... I mean, di ba, sa US, so ito, hindi pa ito napapakita sa mga exhibit, wala Ay, pa. hindi pa yan. Alam mo, hindi naman ito talagang yung gusto kong makuha eh. Kasi binigay niya sa akin dati, General, Pio del Pilar. Ayun ang hinahanap ko. Ayun ang hawak ko.
Kasi yun yung dati kong binibenta. Tapos, sabi niyo, hanapin mo kasi may naghahanap sa akin ngayon ng pirma. Nawawala yung General del Pilar na document. Ito ang nakita niya. 'Di ba? Hanggang 500,000? Hindi, kailangan kikita ko. Hindi, ayun talaga yung presyo niya sa akin. Pero kung nagkita na tayo nakaraan, mas mura yan eh. Kasi nito nung kaibigan din namin, nung pinakita niya yan. Kasi meron siyang nabentang punyal. Yung binentahan niya, parang doon niya ibebenta. Kaya nga, niya, sabi niya, ganito may presyo, mababa yung presyo mo sa sa ganong, sa niya. Kasi mababa ko talaga binibenta pa yan nung nakaraan nung pagsabi nung kaibigan din namin, kaya tumaas siya ng presyo. Kasi Okay. mababa ng konti yan. Okay, ganito. Alam ko. Okay, ganito, sir. Para hindi ka na mag-isip, 600 lang para may kita ko. Yan na ang pinaka-ano dyan. Yan lang. Pero tingin ko, mabebenta mo ba siya ng mahal? At saka kung hindi mo benta, magandang yan eh. Pang museum talaga yan. Actually, may gustong bumili niyan. Kaso, hulug-hulugan. Ayoko naman yun. Hindi naman sa akin to eh. May bibili niyan pang museum ito eh. Ang problema nga, kailangan niyang hulugan eh. Magagalit naman sa akin yung kaibigan ko. Hindi pwede yung hulugan. 520. Wala pa akong 10%, ikaw talaga. Hindi. Dapat, siyempre, pag ganyan nagbenta ka, diba? Commission. Yes. Hindi mo ba siya matatawaran doon sa... Hindi eh. Sinabi niya na siya ka akin eh. Dati kasi mura nga. Pero nung na nga, kaya ko lang naman kinulit yan dahil may bibilin siya coins na mahal din. Kaya yan, tinutulungan ko siyang may benta yan para pagdating ng coin niya, konti lang yung aanin niya. Actually, hindi talaga nagbebenta yun, akala mo ba? Oo, collector talaga. Collector talaga. Talagang collector. Yun nga, binigay niya si Aguinaldo kapalit ng coins. So it means, kasi yun din talaga, ako gusto ko na siyang bilhin eh. Pero kasi talaga, yung list eh, kumbaga, if there's something with the same, kasabayan niyang era, kunya, meron niya isang document, tapos document na to, iba yung signatory, pipiliin ko rin yung isa eh. So, yun din yung iniisip ko ngayon. Kaya hindi ko siya mabili-bili sa'yo ng agad ng 600. Kaya tinatawaran ko lang ng 500. So, sana naintindihan mo din. Oo. Kasi, kumbaga, kung bibili ako 500,000, may 500,000 ako, or may 600,000 ako, meron ako nakita si Nandez Bonifacio sa exhibit eh. Parang wala pang 500,000. So, mas gusto ko na yung bilhin. So, kumbaga, ito, nag-alat lang ako ng 500, sabi ko nga, Mabuti kung bibigyan niya ako. Wala, yun ang sinabi Yeah, niya sa oo. akin. Kung natatawagan ko siya, pwede ko siyang tawagan, pero hindi eh. Super tagad nung sumagot. Yeah, Minsan. siguro, sir, siguro sa ngayon, I would pass on it first. Sige. Then, titingnan ko kung paano. Pero, alam ko naman, pag tumawag ulit ako sa iyo at sinabi mo sa akin na hindi na siya 600, mas mataas na, understand ko naman yon. Kumbaga, pinalagpas ko na yung pagkakataon sa 600 na tawad niya. Pero titingnan ko din muna at ayan muna ako din mag-isip muna. Sige. Tapos, feedbackan ko din kayo po agad. Pero, sir, maraming salamat at masaya ako na nakakilala ko ng isang legend. Sige. And I hope sana mas marami ka pang dalhin dito na sana yung hindi na sila nagpapabenta, dapat direkta na galing sa'yo. Para mas mura. Oo, mas mura. Di ba? So, ang galing niya. So, sir, maraming salamat. Thank you rin. Yeah, thank you very much. Okay naman yung ko dito, yung naging experience ko rito kasi very accommodating sila. Tapos, nga lang, hindi kami nakapag-deal dahil nga hindi sa akin yun eh. Kung sa akin yan, napakabilis kong ibenta yun. Hindi ko rin matawagan naman yung may-ari. Kaya, thank you na lang. Anong bibenta